kung totoo man yan o hindi, eto ang babala ko sa inyo. Oh, May babala ho. Ako mismo. Ha? Oo. Ito, personal kong opinion to. Ha? Oo. Kapag ka kayo pumirma dyan, mawawala ang mahalagang endorso sa inyo. Pinapagpapauna ko na. Ako Huwag kang hihingi ng tulong. Oo. Kapag ka ayaw mo naman, hindi ka kaisa nung kanyang sapagkat gusto mangyari. kontra ka sa kanyang opinion. mo eh, di ba? Yun na nga. Yan ang babala ko sa inyo. Yeah, sabi ko na nga ba eh. Marami kong mga supporter doon. Gusto mo yung mga Opo. supporter ko, ikaw iboto? Yes po, ako naman. Kailangan napakahalaga po nun. Makapangyarihan po yung endorso niya, mahal na Pangulo Eh, eh. narinig mo ba yung sabi ko sa'yo na huwag nyo lang unahin muna yan dahil marami pang problema ang bansa. Oo. Kapag kaya itinuloy ninyo, nagsayang lang kayo ng oras. Naniniwala ka ba doon? Tama. Opo, pero pumirma po ako, Pangulo, doon sa ano eh. Tapos humihingi ka ngayon ng tulong sa akin? Nako. Ng suporta ko? Ganun ho talaga. Samantalang yung sinabi ko, hindi mo kayang suportahan? Ganun ho talaga, mahal na Pangulo, medyo makapal po ang face ko eh. Di ba? Hello, this is Rachel. Magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo ay malawak na na religious group. Kaya pag ikaw ay tablado sa kanila, wala kang suporta, malaki po ang mawawala po kung halimbawa magbotohan ulit. Kasi po malaki po yung population nila. Kaya po yung napanood natin na na leader po sila ng Iglesia ni Cristo. Pag ikaw tinabla ng Iglesia ni Cristo, malaki ang mawawala sa iyo. Kasunod po yan ng siya ng mga Catholic religion na sunod po siya sa pinakang malawak na population ng religion group, religious group. Kaya pag po tinabla ka niya, malaki mawala po. Sila po ay nagpaplano ngayon mag-rally at sa malawakan at nagpo-protesta dahil po sa kabulukan po na sistema ng gobyerno. Lantaran na po yung yung pagiging corrupt ng ating gobyerno simula sa House of Representatives tsaka yung House of Senate or Senate government lantaran na po yung mga ngayon napanood ko po sa kanina po sa GMA News, Integrated News, na nilantad na ng GMA. Kudos po sa GMA. Ba't ngayon lang po kayo nagbalita ng ganon? Di sana po maraming taong hindi na nawala sa mga House of Crooks. Ba't ngayon nyo po lang po binalita yun? Dapat matagal na. Clear naman po siya sa COA at saka marami naman pong mga confidential funds. Bakit yun lang po kay Sara Duterte lang ang inyong iniimbestiga or sinisilip, di ba? Ang liwanag naman ng balita nyo ngayon. Dapat matagal na po kayo nagbalita, GMA News. Pero huli man ang lahat, okay na rin po yan para po mamulat ang mga sambayan ng Pilipino sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa about sa mga confidential funds. Hanggang dito lang po, ingat po kayo. Ako po si Rachel. Mabuhay po kayong lahat. God bless po sa inyong lahat.